Kabanata 1991. Itinulak ni Daisy ang pinto ng pribadong silid, nakita niya ang mga 5 tao sa likod ng tabing na gawa sa kahoy, at pumasok. Si Shannon ang unang nakakita sa kanya, kaya tumayo siya at naglakad palapit sa kanya. Daisy, sa wakas nandito ka na. Halika at samahan kami, at hayaan mong ipakilala ko sa iyo ang pinakabagong investor ng aming drama. Dama po ang tingin ni Daisy sa lalaking nakaupo at nakatalikod sa kanya. Nang matapos magsalita si Shannon, dahan-daang ibinaling ng lalaki ang ulo niya at sinalubong siya ng tingin. Saglit na natigilan si Daisy sa pwesto, at hindi siya makapaniwala kung sino ang nakita niya. Ikaw, may ngiti sa gilid ng kanyang mga labi, at mukhang kasing init at eleganteng noon. Daisy, matagal na, tumawa si Daisy at tinapik ang itaas na braso. Zephyr, ikaw talaga, kailan ka bumalik sa Slekova? Ang mga screenwriter at producer na naruroon sa silid ay lahat ay namangha. Maging si Shannon ay hindi napigil ang tumawa ng malakas. Magkakilala ba kayo? Tumingin si Zephyr kay Shannon, ngumiti, at tumungo. Oo, medyo pamilyar kami sa isa't isa. Parang may naintindihan si Shannon at tumawa siya ng malakas. Nakikita ko, dahil pareho kayong magkakilala, kaya hindi na kailangang maging magalang ang magkabilang panig at maupo sa inyong mga upuan. Si Daisy ay orihinal na nagtataka kung sino ang bagong mamumuhunan, ngunit hindi niya inaasahan na ito ay si Zephyr, isang kaibigan na hindi niya nakita sa loob ng ilang taon. Naalala niya na parehong pinili ni na Zephyr at Leia na mag-aral sa ibang bansa pagkatapos ng high school. Bagamat hindi siya gaanong nakikipag-ugnayan sa mga ito sa paglipas ng mga taon, naaalala pa rin niya ang mga ito. Umupo siya sa tabi ni Zephyr. Zephyr, nakita mo na ba si Leia sa lahat ng mga taon na ito? Nakangiting tugon ni Zephyr. Nasa Stoslow siya, at sabi ng chismis na nagtatrabaho siya bilang interpreter sa Ministry of Foreign Affairs, ngunit hindi ako masyadong nakikipag-ugnayan sa kanya nitong mga nakaraang taon. Nagulat si Daisy. Nagsalin si Shannon ng isang baso ng alak. Mr. Gosling, matagal ko nang narinig na dalubhasa ka sa pag-aaral ng pelikula sa Florinia, at kumuha ka rin ng kursong pagdidirekta ng pelikula. At bumalik ka sa Slekova para simulan ang iyong karera sa industriya ng entertainment. Tumigil si Daisy at tumingin sa kanya. Zephyr, nag-aral ka ba ng film directing? Wala ba siyang balak na manahin ang negosyo ng pamilya? Oo, nagkataon na interesado ako sa industriyang ito, sagot ni Zephyr. Kinurot niya ang paa ng baso at ikinawit ito sa kay Shannon. Mr. Fallon, 16 na taon ka nang nakikibahagi sa industriya ng pelikula, at ngayon lang ako nakapasok sa industriya nitong mga nakaraang taon. I'm fortunate enough to have seen many movies directed by you noong bata pa ako, at marami pa akong matututunan sa iyo in the future. Sa mga tuntunin ng pagtatrabaho sa industriya ng pelikula, si Shannon ay talagang napakahusay na tao. Opisyal na nakapasok si Zephyr sa industriya mula nang bumalik siya sa Slekova, na ginawang hinalinhan niya si Shannon sa larangang ito. Kahit na siya ay isang mamumuhunan, ipinakita pa rin niya ang labis na paggalang kay Shannon, na lalong nagpahanga kay Shannon sa kanya. Mr. Gosling, niloloko mo talaga ako. Hindi kita nambobola. Pagkatapos ng lahat, ang mga pelikulang idinirect mo ay nanalo sa lahat ng Victoria Awards na magagamit sa industriya. Hindi iyon isang bagay na maaari mong makamit ng walang anumang malakas na kakayahan. Tumawa si Shannon. Nakakakilabot talaga kayong mga kabataan. Natatakot akong maabutin mo pa ako sa loob ng ilang taon. Kinuha ni Zephyr ang inisyatiba upang magmungkahi ng isang toast. Kung gayon, maaaring kailanganin kong pumunta sa iyo para sa higit pang payo sa hinaharap, kaya hihingi muna ako ng paumanhin sa labis na pag-abala sa iyo. Tumango si Shannon. Hindi naman big deal yun. Ito ay isang natural na bagay na gawin. Sa buong pagkain, lahat ng iba ay mahusay na nagsasalita. Ngayon na ang proyekto ay napakahusay na pinondohan, ang lokasyon ng paggawa ng pelikula ay nakatakda sa Coralia. Nagpa siya ang crew na gumastos ng $5,500,000 upang magtayo ng isang bayan ng Victoria na akma sa background ng script. Nagpa siya silang ipagpaliban ng shooting sa kalahating taon mamaya dahil ang script ay nakatakdang maganap sa panahon ng taglagas at taglamig, at isang malaking bilang ng mga eksena ang magaganap sa panahon ng manyeb. Naniniwala si Shannon na ang artificial na pag-ulan ng nyebe ay napakahirap at mahal, at ito ay mukhang hindi gaanong totoo kaysa sa tunay na nyebe, kaya mas gugustuhin niyang ipagpaliban ito hanggang taglamig kaysa gumastos ng mataas na budget para sa artificial na pag-ulan ng nyebe. Kabanata 1992.
Sa ngayon, ang tanging papel na nakumpirma ng performer nito ay si Nancy Hanks, at si Daisy ang gaganap sa kanya. Si Shannon ay pinagdaanan at isinasaalang-alang ang mga angkop na aktor para sa iba pang dalawang nangungunang mga tungkulin, na sina Simon Winchester at Zenos Yates. Nang tanungin ng screenwriter si Daisy para sa kanyang opinyon, natigilan siya. Gusto mo ba ng opinyon ko? Kinawayan ni Shannon ang kanyang kamay at nagpaliwanag, ayos lang, Daisy. Nabasa mo na rin ang script at ang orihinal na nobela. Maaari mong irekomenda kung sino sa tingin mo ang pinakaangkop na aktor para sa mga tungkulin. Tinitigan ni Daisy si Zephyr. Nakangiting tumango si Zephyr. Kinapa niya ang kanyang baba at nag-isip. Kung tutusin, ang dalawang karakter na iyon ay dapat na bakla sa mga orihinal na nobela ni Freya. Gayunpaman, matapos ang kanyang copyright sa nobela ay nakuha ng iba at ginawa ang mga pagbabago sa orihinal na kopya. Ang medyo sensitibong relasyon ng LGBT ay napalitan ng isang kapatiran. Si Simon Winchester ay isang reporter at dating anak ng isang mayamang pamilya. Dahil sa trahedya na nangyari sa kanyang mga magulang sa kanyang mga naunang taon, nagkaroon siya ng malaking pagkahumaling sa sunod-sunod na pagpatay. Iyon ang dahilan kung bakit siya sumilip sa isang press agency nang hindi nagpapakilala at ginamit ang kanyang pagkakakilanlan bilang isang reporter upang imbestigahan ang nangyari 20 taon na ang nakalilipas. Kalaunan ay natuklasan niya na ang modus ng serial killer makalipas ang 20 taon ay may kaugnayan sa malagim na pagkamatay ng kanyang mga magulang noon. At si Zenos Yates ang detective na namamahala sa pagsisiyasat sa mga sunod-sunod na pagpatay, at itinuring niya si Simon Winchester, na ang pag-uugali ay medyo mahiwaga, bilang isang pinaghihinalaan. Mas nakilala ng dalawa ang isa't isa sa kani-kanilang investigasyon. Si Simon Winchester ay nakatakdang maging isang withdraw, unfit, taciturn, paranoid, vigilant, at sensitibong tao. Ang tanging focus niya sa buhay ay ang alamin ng taong pumatay sa kanyang mga magulang. Tungkol naman sa set ng karakter ni Zenos Yates, siya ay nakatakdang maging isang bahagyang pabaya na tao, isang taong nag-iisip sa labas ng kahon, ay palpak at mukhang hindi mapagkakatiwalaan ngunit maaaring manatiling kalmado at mag-isip ng matalino sa kritikal na sandali. Siya ay may mahusay na mga kasanayan at medyo hindi malusog na pagkagumon sa tabako at alkohol. Si Zenos Yates ay isang 32 taong gulang na matigas at magaspang na lalaki. Hanggat malakas ang kanyang husay sa pag-arte at angkop ang kanyang edad, maaaring gumanap sa kanya ang sinumang artista na maaaring manigarilyo at uminom. At ang edad ni Simon Winchester ay itinakda sa 21, siya ay napakabata at mukhang matikas at maayos, tulad ng isang babae. Pero ang nasa isip ni Daisy ay si James. Saglit siyang nag-alinlangan at dahan-daang nagmungkahi, paano kung hayaan natin si James na subukan ang papel na ito? Laking gulat ng lahat ng naroon, lalo na ang mga screenwriter. James, as in James Tell, tumingin ang producer kay Shannon, na nanatiling tahimik, at direktang nagtanong, Miss Vanderbilt, ang edad at imahe ni James ay talagang kaya ng kay Simon Winchester. Ngunit kung gusto mo siyang gumanap bilang Simon Winchester, natatakot ako na mahirap tanggapin ng audience, di ba? Bihira umarte si James sa mga pelikula. Kahit nabigyan siya ng pagkakataong umarte, palagi siyang binibigyan ng mga tungkulin tulad ng mga mangmang na young masters o mga anak ng ilang maruruming mayayamang pamilya. Masasabing napakalimitado ang kanyang kakayahan sa pag-arte, at sumikat siya dahil lamang sa matalas na pananaw ni Charlie. Alam ni Charlie ang mga tungkuling nababagay sa kanya at ang mga hindi angkop sa kanya. Kaya naman, sinisikap niya ang lahat para gawin siya sa mas kaunting mga tungkulin na hindi angkop para sa kanya. Kung ang kanyang kakayahan sa pag-arte ay hindi sapat, ang paglalagay ng kanyang tunay na kulay sa isang pelikula ay maaaring pagtakpan ang kanyang mga pagkukulang. Ngunit iba si Simon Winchester. Bagamat si Simon Winchester ay anak din ng isang mayamang pamilya, nagkaroon ng problema ang kanyang pamilya matapos patayin ang kanyang mga magulang. Ang karakter na ito ay nasa kabilang dulo ng spectrum nang ikumpara ito sa personalidad ni James. Bukod pa riyan, maaaring gumanap pa kaya si James ng isang karakter na dinadala ang hirap, kahihiyan at nagtago sa mga anino para lang malaman ang tunay na mamamatay tao. Mataimtim na paliwanag ni Daisy, kung gusto ng isang artista na sumailalim sa transformation, hindi ba kailangan nilang lampasan ang mga limitasyong kinakaharap nila sa kanilang acting career? At sa tingin ko, hindi naman kasing incompetent si James gaya ng inaakala ng lahat. Nag-aatubili lang siyang gumawa ng pagbabago. Naniniwala ako na kaya niyang umakyat sa mas mataas na antas hanggat gusto niya.
Nag-alinlangan pa rin ang producer, gayunpaman. Biglang idinagdag ni Shannon, kung willing si James na tiisin ang hirap na ito at magsumikap, wala akong pakialam na mag-perform siya. Tumawa si Daisy. Mr. Fallon, sinasabi mo bang handa kang bigyan siya ng pagkakataon? Kabanata 1973. Tumango si Shannon. Bagaman hindi pa ako nakakatrabaho ni James, nakatrabaho ko ang kanyang ina, si Marijuan Gondales. Dahil anak siya ni Marijuan, dapat hindi masyadong masama ang kanyang acting skills. Sumulyap si Daisy sa kanya. Salamat, Mr. Fallon. Pagkatapos ay tatalakayin ko ang bagay na ito sa kanya pagbalik ko. Alas 11 na ng umaga nang matapos ang pagkain. Pinababa ni na Daisy at Zephyr si Shannon at ang mga producer. Pagkaalis ng iba ay naglakad na ang dalawa papunta sa parking lot sa basement. Tumabi sa kanya si Daisy. Zephyr, bakit hindi mo sinabi na gusto mong maging direktor? Matapos siyang hindi makita sa lahat ng mga taon na ito, hindi na si Zephyr ang nakatatandang kapatid na kilala niya sa paaralan, mas mature, gwapo, at matikas ang hitsura nito kaysa noon. Lumingon siya para tingnan siya. Hindi mo pa ako tinanong noon. Napakamot siya sa pisngi at nahihiya siyang ngumiti. Tama ka, pero nagulat ako na pipiliin mong pumasok sa showbiz. Alinmang larangan ang pipiliin ko, ito ay palaging pareho. Huminto siya, lumingon kay Daisy, at napaawang ang labi ng damapo ang tingin nito sa singsing sa daliri nito. Akala ko makakalimutan mo na ako pagkatapos ng maraming taon. Pumikit siya at ngumiti. Bakit ako? Ibinaba ni Zephyr ang kanyang tingin. Kumusta ang mga bagay sa lahat ng mga taon na ito? Sagot niya, lahat ay maayos, ikaw naman. Dapat top-notch ang treatment na makukuha mo sa Florineas Film Academy, di ba? Isang matamis na ngiti ang ibinigay niya. Ayos lang. Tumawa si Daisy. Sa paghusga sa kung gaano ka Kat-Angie tanging, sa palagay ko ay napakapopular ka noong nasa Florinia ka. May girlfriend ka na ba ngayon? Sinulyapan siya ni Zephyr at hindi sumagot. Dahil na rin siguro sa awkward silence kaya medyo napahiya si Daisy. Hindi natural na tumingin siya sa malayo at nagtanong, naisip ko ba ang isang bagay na masyadong personal? Hindi mo ginawa. Naglakad si Zephyr papunta sa kanyang sasakyan at huminto ng ilang segundo. Wala akong girlfriend. Parang sinusubukan niyang magpaliwanag. Ngunit hindi nakuha ni Daisy ang intensyon ng pangungusap at medyo nagulat. Wala pa ring girlfriend si Zephyr. Hindi ba ito ay medyo masyadong mapangahas? Tumingin siya pabalik sa kanya at nagtanong, pupunta ka ba sa Tenet Media? Ihahatid na kita. Inakala ni Daisy na ilang taon na silang hindi nagkita, at parati na lang siyang nakatatandang kapatid sa kanya, kaya hindi niya tinanggihan ang alok nito. Kung gayon ay aabalahin kita ng kaunti pa. Binuksan ni Daisy ang pinto at pumasok sa kotse. Nagkataon namang kinuha ng paparazzo na nakaupo sa isang kotse sa di kalayuan ang kanyang kamera at nakunan ang mukha ng lalaki at si Daisy na sumakay sa kanyang sasakyan. Inihatid ni Zephyr si Daisy sa pasukan ng Tenet Media. Bumaba si Daisy sa sasakyan at tumalikod. Zephyr, salamat sa ride. Tumango siya at pinagmasdan ang pagpasok ni Daisy sa building. Hanggang sa mawala ang kanyang anyo sa kanyang paningin ay binawi niya ang kanyang tingin, sumandal sa upuan, at kumuha ng litratong nakatago sa sikretong compartment ng sasakyan. Sa larawan, nakaupo si Daisy sa isang library. Nang makunan ang larawan, nag-aaral pa siya sa junior high school. Ngayong muli siyang nakatagpo, siya ay naging isang kaakit-akit at nakakasilaw na ginang. Pinilit niyang mag-aral sa ibang bansa noon para maging siya ang lalaking makakatabi niya balang araw. Dahil alam niyang tiyak na papasok siya sa entertainment industry, pinili niyang ituloy ang karera sa industriya ng pelikula, majoring sa film studies, at dumaan sa ilang kurso sa pagdidirek at screenwriting. Sa kasamaang palad, huli na nang matanggap niya ang balita ng kanyang pagbabalik sa Slakova. Palagi, bang may taong nananatili sa tabi niya sa paglipas ng mga taon. At maaaring ang taong iyon ay ang lalaking ang pangalan ay Noel Ace. Na binanggit sa akin ni Coleman noon. Napapikit si Zephyr habang nasa malalim na pag-iisip. Kasabay nito, sa Black Gold. Si Colton ay kausap si Noel Ace sa opisina. Nang marinig na nakipag-ugnayan si Sandy kay Donald, sumimangot si Colton. Pupunta sila para sa iyo. Ipinadaos-dos ni Noel Ace ang kanyang daliri sa gilid ng tasa. Ako ang gusto nila, kaya naman plano kong akitin ang ahas palabas ng lungga nito. Kabanata 1974. Pagkatapos sabihin iyon, idinagdag niya, huwag kang mag-alala, hindi ko isasama si Daisy. Ilang saglit na ibinuka ni Colton ang kanyang lobby.
Gaano ka kumpiyansa? Ngumiti siya at inangat ang tingin. Nag-aalala ka ba sa akin, Colton? Colton clicked his tongue and crossed his arms. Hindi ako nag-aalala sa'yo. Magiging balo si Daisy kung gagawa ka ng pabaya at mamatay. Ayokong makita siyang nabalo sa murang edad dahil sa iyo. Kinuha ni Knowles ang tasa at walang sinabi. Bumangon si Colton. Kung kailangan mo ng tulong, voice out anumang oras. Mas mabuting huwag kang mamatay. Bahagyang kumaibat ang sulok ng lobby ni Knowles nang marinig ito, at humigop siya ng tsaa. Hinahanap ni Daisy si James para pag-usapan ang tungkol sa pag-akaw nito sa papel, ngunit pagpasok pa lang niya sa studio, nakita niya si Freya na naglilipat ng mga kahon. Dumiretso siya, tinulungan siya sa mga kahon, at pinagalitan siya, Freya. Wala ka bang bakasyon? Bakit ka ba biglang bumalik sa trabaho? At bakit ka may dalang napakabigat na kahon? Hindi ka ba natatakot na masaktan ang bata? Walang magawang sagot ni Freya, I'm only a month and a half pregnant. Hindi ito kasing laki ng deal gaya ng iniisip mo. At saka, hindi naman naaapektuhan ng pagbubuntis ko ang trabaho ko. Sinabi kong hindi, at iyon ay isang utos. Ibinaba ni Daisy ang mga kahon. Kung may mangyari sa iyo, papatayin ako ni Colton. Sa sandaling nabanggit si Colton, itinikom ni Freya ang kanyang mga labi at tumahimik. Dinala ni Daisy si Freya sa couch at pinaupo. Kukunin ko ang isang tao na lalapit at tulungan ka sa mga gawaing bahay tulad ng paglilipat ng mga kahon. Dapat magpahinga ka. Kinuha ni Daisy ang landline at tinawag ang isang tao na umakyat para tumulong. Ang mga kahon ay puno ng mga bagay na karaniwang ginagamit ng ahensya, at ang mga ito ay masyadong mabigat upang ilipat ng isang tao lamang kung minsan. Daisy, bigla siyang tinawag ni Freya. Ibinaba ni Daisy ang handset at tumalikod. Anong mali? Ibinaba ni Freya ang kanyang tingin. Mukhang iniisip ni Colton na pinaplano kong palakihin si Didi. Nang tanungin siya ni Colton para sa kanyang mga iniisip kagabi, hindi siya nakasagot sa kanya. Pagkaalis ni Colton, buong gabi niya itong pinag-isipan. Tinanong niya ba ang tanong niya dahil iniisip niya ang pagpapalaki ko kay Didi. Walang kaugnayan sa kanya si Didi. Kung tungkol sa Goldmans, si Didi ay isang tagalabas lamang. Hindi inaasahan ni Freya na ampunan ng mga Goldmans si Didi. Kung tutusin, pamangkin niya si Didi, at mula nang siya ay isinilang ay binabantayan siya nito. Sa anumang kaso, gusto niyang palakihin si Didi hanggang sa pagtanda niya. Labis na ang pasasalamat niya nang tulungan siya ni Colton na alisin si Didi sa kontrol ni Sandy at ipaglaban ang kustodiya ni Didi. At alam din niya na talagang hindi makatwiran ang magpakasal sa mga Goldman na may pamangkin. Pagkatapos ng lahat, sila ni Colton ay umaasa na sa kanilang sariling anak. Pagkatapos manganak, kailangan niyang alagaan si Didi sa isang banda at ang kanilang biological na anak sa kabilang banda. Naging sensitibo si Didi dahil sa ginawa sa kanya ni Sandy, at lalo siyang naging attached kay Freya kamakailan. Marahil ay natakot si Colton na siya ay masyadong abala sa mga bata upang alagaan ang kanyang sarili. Ay nalalayan ni Daisy ang kanyang baba sa isang kamay at pinag-isipan ito. She then explained after a while, "You're pregnant, and you have to now take care of Didi, and Didi is only attached to you." Nag-aalala ba si Colton na masyado kang mapapagod? Ipinatong ni Freya ang kanyang palad sa kanyang patag na tiyan at ngumiti. Siguro, sa gabi, sa Seaview Villa. Pagpasok pa lang ni Freya sa entranceway, nakita niya si Didi na nakayapak na nakaupo sa hagdanan, naghihintay sa kanyang pag-uwi. Sinubukan siyang kumbansihin ng yaya sa tabi niya at gusto siyang kunin, ngunit hindi niya ito hinayaang gawin ito, ni umakyat. Nang makita si Freya, tumayo si Didi, lumapit sa kanya, at niyakap siya. Tita Freya, tumingin sa kanya si Freya, bamantong hininga, at tumingkayad pagkaraan ng ilang sandali. Didi, may trabaho si Auntie Freya sa araw, kaya kailangan mong makinig sa yaya kapag nasa bahay ka. Ibinaba ni Didi ang ulo. Pero ikaw lang ang gusto ko. Kabanata 1975. Itinaas ni Freya ang kanyang kamay at hinaplos ang kanyang ulo. Hindi ka sasaktan ng yaya sa bahay, kaya maging matapang ka at huwag ka nang matakot, okay? Hindi umimik si Didi kahit isang salita. Mr. Goldman. Biglang tumabi si yaya at tumango ng may paggalang. Ibinigay ni Colton ang kanyang suit sa yaya, at kinuha ito ng yaya mula sa kanya at umatras. Pagkatapos ay tinanggal niya ang botones ng kanyang cuffs at humakbang pasulong. Anong mali? May sinabi si Freya kay Didi, at sinulyapan ng huli si Colton bago umakyat. Tumayo siya, tumalikod, at tinitigan si Colton.
May peklat pa si Didi sa pag-iisip. Hindi lang siya susundan ng kahit na sinong hindi niya kilala. Sumilip si Colton sa itaas. Baka makahanap tayo ng therapist para tulungan siya. Pagkasabi niyon ay lumingon siya at tumingin sa kanya. Buntis ka na ngayon at kailangan mo pang maglaan ng oras para alagaan siya. At ang pangunahing bagay ay bukod sa iyo, hindi niya hahayaang alagaan siya ng yaya. Kaya kung hindi natin siya mabigyan ng tamang gabay, natatakot ako na baka maapektuhan siya sa hinaharap. Nagulat si Freya. Hulaan niya na nag-aalala si Colton na baka mabigla siya, ngunit hindi niya inaasahan na nag-aalala rin ito sa kalusugan ng isip ni Didi. Huminga siya ng malalim. Colton, sa sandaling gumaling si Didi, hihilingin ko sa aking ama na puntahan siya at sunduin siya. Huminto si Colton nang sumilay sa kanyang mga mataang pagtataka. Hindi ko sinasadya. Sa tingin ba niya hindi ako sang-ayon sa pananatili niya dito ni Didi? Tinanong niya siya noong isang gabi kung talagang gusto niyang palakihin si Didi para lang malaman ang saloobin nito sa paksa. Kung gusto niya, wala para sa kanya ang pagpapalaki ng dagdag na pamangkin. Alam ko, humalaklak si Freya, masyadong maraming bagay ang naisip mo para sa akin. Sa pagkakataong ito, kunin mo na lang na iniisip kita bilang kapalit. Didi is still a pruett. After all, maaari pa nga niyang samahan ng aking ama kapag bumalik siya sa tirahan ng pruett. Siguradong maganda ang pakikitungo ng aking ama sa kanya. Nagtaas ng kilay si Colton. Hindi ka ba nag-aalala na ang iyong ina ay bumalik sa asyenda? Kinagat ni Freya ang kanyang mga labi, at lumabo ang kanyang ekspresyon. Dahil ayaw niyang bumalik, bakit siya hahayaan ni Knowles na bumalik? Ito ay kanyang sariling pagpipilian. Walang kinalaman sa akin ang nangyayari sa kanya. Kahit naharapin niya ang parehong pagtatapos tulad ng ginawa ni Ken, iyon ang kahihinatnan na kailangan niyang harapin dahil sa kanyang katigasan ng ulo. Hindi pa siya nagkaroon ng maraming damdamin para sa kanyang ina noong una. Inaasahan niya na matanto niya ang kanyang mga pagkakamali at magbago para sa mas mahusay, ngunit nabigo siya sa kanya ng maglaon. Kaya naman, hindi na niya inaasahan ang anumang pagbabago mula sa kanya. Bukod sa magkadugo, para silang estranghero sa isa't isa. Hinawakan siya ni Colton sa kanyang mga bisig. Siya ay natigilan at nanlamig sa kanyang mga bisig, tanging isang malalim at matapang na boses ang narinig mula sa itaas. In the future, magiging pamilya mo kami ng baby natin. Hindi mo na kailangang mag-isa. Sa itaas na palapag, isang maliit na figure ang tahimik na dumaan at nawala sa koridor. Kinabukasan, lumapit si Daisy sa crew para hanapin si James. Tila kakatapos lang niyang mag-shoot at nakatayo para hayaan ang mga tauhan na tumulong sa pagtanggal ng mabibigat na baluti sa kanyang katawan. Nagulat ang mga crew nang makita nila si Daisy. Si Miss Vanderbilt po. Nandito ba siya para bisitahin si Mr. Tell? Mukhang malapit na talaga ang relasyon ni na Miss Vanderbilt at Mr. Tell. Lumingon si James at nakita si Daisy na nakatayo sa gilid, kumakaway sa kanya. Itinulak niya ang script sa mga bisig ng kanyang assistant at naglakad. Anong nangyari? Bakit ka nandito? Dumampot si Daisy ng isang tasa ng kape at iniabot sa kanya. Nandito ako para bisitahin ka sa trabaho. Kinuha ni James ang kape sa kanya at nagdududang nagtanong, nandito ka para bisitahin ako. Bakit may naaamoy akong malansa? Nag-cross arms siya. Tamang-tama. Hinahanap kita kasi may kausap ako. Hinubad niya ang takip at ininom ang kape. Anong problema? Napatingin si Daisy sa paligid. Mag-chat tayo sa RV mo. Kabanata 1996. Pumunta si James sa RV kasama si Daisy at nagtanong kung kailan lang niya nakita si Daisy na mag-isa. Bakit wala si Freya? Matagal na niyang hindi nakikita si Freya mula nang isa publiko ni Colton ang kanilang relasyon. Pero kung karelasyon niya si Colton, hindi na niya kakailanganin ang trabaho niya bilang katulong. Kinuha ni Daisy ang script sa kanyang bag, huminto, at nagtaas ng kilay. Buntis si Freya, kaya hindi ko siya maaaring hilingin na tumulong sa lahat. Nagulat si James. Ano, siya ay buntis. Nakita ni Daisy ang lungkot sa kanyang mga mata at naawa sa kanya. Hindi pa ba siya sumuko pagkatapos ng mahabang panahon? Huminga siya ng malalim at iniba ang usapan. Alam mo ba ang tungkol sa bagong pelikula ni Director Fallon? May papel ako sa'yo. Nagulat si James. Ha? Ngayong kinansela ng iyong ama ang iyong mga card, malamang na kailangan mong kumita ng pera. Pagkasabi nun ay nagpatuloy si Daisy. Maaari kong aipangako na ang karakter na ito ang makakatulong sa iyo na mawala sa iyong typecast. Ngumiti siya at nilagay ang kamay sa noo niya. Daisy, sobra mo akong tinatansya.
James, wala ka bang tiwala sa sarili mo? Lagi naman akong ganyan. Hindi alam ni Daisy ang sasabihin at tiningnan ang script sa kanyang mga kamay. Kung hindi siya nagbigay ng opinyon noong isang araw, hindi iisipin ni Fallon si James nobody would. James wasn't the best actor, pero siguro dahil bagay ang personality niya sa mga roles na kinuha niya, maraming tao ang nakaligtaan ng kanyang pag-arte. Ang pagkuha sa kanya upang gumanap bilang Simon Winchester, ay isang malaking hamon dahil ito ay magiging isang bagay na wala sa kanyang comfort zone. Dahil binigyan siya ng pagkakataon ni Shannon, ipinakita nito na may pag-asa siya para sa kanya, at dahil na rin sa kanyang hitsura at kaparehas ng edad kay Simon Winchester. Kaya, kakailanganin ni Daisy si James na subukan ito kahit na ano. Ibinigay ni Daisy ang script para kay Simon kay James at hiniling sa kanya na suriin ito. Pagkatapos ng 15 minuto, binasa ni James ang buong script at hindi siya tama. Hindi, Daisy, gusto mo akong gampanan ang papel na ito. Isa ito sa mga karakter ng lalaki, na medyo mahalaga at iba sa mga papel na ginagampanan niya noon. Napatingin sa kanya si Daisy. Kaya nga sabi ko it would break you out of your typecast. James, gusto mo bang habang buhay ka nang mababa ang tingin sa iyo ng tatay mo? Tumama iyon sa bahay. Tumingin si James at malalim ang iniisip. Kinansela ng iyong ama ang iyong mga card at hindi mo siya pinayagang gastusin ang kanyang pera, kaya kailangan mong magsimulang kumilos. Patuloy kang kumukuha ng mga pansuportang tungkulin, ngunit wala sa mga ito ang naghahaman. Nililimitahan nito ang iyong mga kakayahan. Bata ka pa, kaya ilang taon mo pang gampanan ang mga karakter na iyon, pero kapag nasa 30s or 40s ka na, hindi mo na makukuha ang mga role na iyon. Magiging ama ka na lang balang araw. Kahit na hindi ka na makakapagtrabaho sa industriya magpakailanman at kailangan mong kunin ang negosyo ng pamilya balang araw, sa palagay mo ba ay ibibigay sa iyo ng tatay mo ang negosyo kung hindi ka man lang gumagaling sa entertainment industry? Kahit na gawin niya, malamang na hindi siya makakapag-retire. Papalitan mo ngunit kailangan mo pa ring makinig sa kanya kapag gumagawa ng anumang desisyon. Gusto mo ba ng ganyang buhay? Hindi naisip ni James ang hinaharap. Kabanata 1977. Nais lang ni James na gawin ang mga bagay ng paisa-isa at magtagumpay sa buhay sa ganoong paraan. Siya ay nag-iisang anak na lalaki ng pamilya Tell, kaya kanino pa ang kanyang ama na magbibigay ng mana kung hindi siya. Ngunit ang sinabi ni Daisy ay isang saksak sa kanyang puso. Tama siya dahil lagi siyang pinipilit ng kanyang ama na gawin ang ayaw niya. Ang kanyang acting career ay bahagi rin ng plano ng kanyang ama. Kahit kailan ay hindi pumayag ang kanyang ama sa gusto niyang gawin. Wala siyang choice dahil lahat ng gastusin, pagkain, at damit niya ay binayaran ng kanyang ama. Nakita ni Daisy na nag-aalangan siya at alam niyang hindi uubra ang pagpapayo sa kanya, kaya kinuha niya ang mga bagay sa sarili niyang mga kamay. Sumandal siya at nagtanong, ayaw mo bang gumanap bilang isang karakter na isinulat ni Freya? Tit na mula ang mukha niya, at napaatras siya ng ilang hakbang. Anong pinag-uusapan niyo? Hindi na malaya ni Daisy na sobrang inosente at mamumula si James kaya napangiti siya. Alam kong may bagay ka kay Freya, at kahit nahipag ko na siya, ang script na ito ay batay sa isang nobelang isinulat niya. Huminto si James, siya ang may akda. Oo, siya ay low-key tungkol dito. Napabuntong hininga siya, sa kanya ang copyright pero ibinenta ito ng kanyang publisher sa likod niya. I got this role for you para makita kanya sa magandang liwanag. Kung ayaw mo, ako, kukunin ko. Agad namang pumayag si James. Ngumiti si Daisy na parang fox. Sa Tenet, ipinaalam ni Daisy kay Shannon ang balita at pagkatapos ay masayang bumalik sa kanyang silid. Nakita niya si Freya na nakaupo sa harap ng computer na seryoso ang ekspresyon habang malalim ang iniisip. Sa wakas ay tumangala siya nang pumasok si Daisy. Nagtetrend ka, nagulat si Daisy. Muli, wala siyang nagawa kamakailan kundi natigilan ng maglakad siya patungo sa computer. Nakipag-date si #Daisy Vanderbilt kasama ang isang misteryosong lalaki #nakuhaan siya ng litrato habang naglalakad palabas ng gusali kasama si Zephyr. Hindi niya inaasahan na mahuhuli sila ng paparazzi na umaalis at ngayon ay nagtetrend sila. Sumakit ang ulo niya. Iyon ay isang hindi pagkakaunawaan. Umiling si Freya. Oo nga, pero malaki. Magsiselo si Knowles kung hindi mo ipaliwanag ang sarili mo. Nabulunan siya. Hindi magsiselo si Nolly sa isang bagay na napakaliit. Ipinatong ni Freya ang kanyang baba sa kanyang kamay at nakataas ang kanyang kilay. Talaga, tingnan ang mga komento. Binasa niya ang mga iyon at nagulat siya.
Hulaan ng kanyang mga tagahanga na ang lalaki sa kanyang anunsyo ay si Zephyr, at sinusubukan nilang magpaliwanag sa ngalan niya. Buti na lang nasa tabi niya sila, pero mas gumugulo iyon. Tumayo si Daisy sa koridor at nagpadala ng text kay Knowles, na matagal bago sumagot. Bumagsak ang puso niya. Galit ba siya? Agad na sinugod ni Daisy si Tylerton. Bumaba siya ng kotse at dumiretso sa sala. Naka-cross-legged si Knowles sa sopa, nakatitig sa kanyang screen. Ang kanyang ekspresyon ay neutral. Humigop siya ng kape, tumingin kay Daisy, at saka huminto. Bumalik ka ng maaga. Huminga ng malalim si Daisy, naglakad pasulong, at isinara ang laptop. Nolly, huwag kang magtiwala sa sinasabi nila sa trending na balita. Nagulat si Knowles, napangiti siya nang makita kung gaano siya kabalisa. Kabanata 1978. Nakahinga ng maluwag si Daisy dahil natutuwa siya, hindi siya naniwala. Bigla siyang hinailan ni Knowles sa kanyang mga braso at idiniin ang bahagyang malamig na kamay sa kanyang pisngi. Pero, hindi mo ba ipapaliwanag ang sarili mo? Nagsimula siyang pagpawisan. Sabi niya hindi siya naniniwala, pero galit siya. Kaibigan ko lang si Zeffy. Zeffy, bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Knowles, at pagkatapos ay itinaas ang kanyang baba. Akala ko tatawagan mo lang ako sa ganoong paraan. Hindi siya mukhang galit, ngunit naramdaman ni Daisy na nagiging madaya ito, kaya hinawakan niya ang kamay nito at nag-aalala. Iba naman iyon. Kaibigan ko talaga siya. Lumapit si Knowles sa kanya. Kailan kayo nagkakilala? Napaiwas ng tingin si Daisy. Bumalik ka sa Yar Amor, kaya may karapatan akong makipagkilala sa mga tao. Nagsimula siyang makaramdam ng inis habang sinasabi iyon. Pinagdikit ni Knowles ang mga labi niya dahil galit pa rin siya sa mga sinabi nito all those years ago. Ayaw niyang idamay siya sa mga problema niya kaya naman sinabi niya iyon noong nasa airport sila. Gusto sana niyang makipagkita kay Madam Knowles pabalik sa Yar Amor at bumalik at ipaliwanag sa kanya ang lahat, ngunit may ibang plano si Madam Knowles. Naaksidente siya pagkalapag niya. Nagawa niyang manatiling buhay ngunit nawala ang lahat ng kanyang alaala, pati na ang nangyari sa Slakova at Daisy. Wala siyang ideya kung ano ang nangyari kay Daisy pagkatapos noon. At hindi rin ito mahalaga sa kanya. Ngayong naisip niya ito, muntik na siyang mawala sa kanya. Nakatingin sa kanyang mga map-out na pisngi, hindi napigilan ni Knowles na halikan ang gilid ng kanyang lobby. Medyo nagseselos lang ako. Pinaharap niya ito sa kanya. Alam mo namang maliit ako. Hindi ko mapigilan ang sarili ko kapag nakikita kitang may kasamang ibang lalaki. Mamulong siya, na ipaliwanag ko na ang sarili ko. Hinawakan siya nito ng mahigpit sa kanyang mga braso at hinalikan. Sige, syempre, naniniwala ako sa iyo. Hinawakan ni Daisy ang kanyang kamay na bumababa sa mga maling lugar, at ang kanyang mukha ay umaliwalas. Hindi dito. Binuhat siya ni Knowles hanggang sa kwarto. Hindi pa tayo kumakain. Gagawin natin iyan ngayon. Natulog si Daisy hanggang 7 p.m. Umupo si Knowles sa single-seater sa tabi ng kama. Umupo siya roon kasama ang kanyang magandang tono ng katawan sa isang madilim na asul na silk robe, at nang marinig niya ang paggalaw, isinara niya ang kanyang magazine at tumangala. Gising ka na. Hindi siya nagsalita. Naubos ni Knowles ang lahat ng kanyang lakas. Inilagay niya ang magazine sa ibabaw ng kanilang nightstand, tumayo, at niyakap siya. Nagpumiglas siya, kaya kung maglakad. Nagmula sa tuktok ng ulo niya ang tawa nito. Sigurado ka bang may lakas ka? Namula ito at idiniin ang mukha sa balikat nito. Binuhat siya ni Knowles pababa. Natigilan siya nang makitang may nakahanda ng candlelight dinner sa hapagkainan. Ang ganda ng atmosphere, Nolly. Ibinaba siya nito at hinalikan ang buhok niya. Hindi kita ginaisang para makapaghanda ako ng hapunan. Nagustuhan mo ba? Tumigil si Daisy at naantig. Nawala ang inis nito sa kanya, kaya lumingon ito at ngumiti sa kanya. Gustong-gusto ko ang lahat ng inihanda mo para sa akin. Tinapik ni Knowles ang dulo ng kanyang ilong at hinawakan ang kanyang kamay. Maupo ka muna, prinsesa ko. Ang pagkakaroon ng candlelight dinner sa bahay ay kasing ganda ng pagkakaroon ng isa sa isang restaurant. Kabanata 1979. Masarap na kumain si Daisy at tuluyang inilapag ang kanyang mga kubyertos. Nolly, may pakialam ka ba sa sinasabi ng mga tao sa online? Tumangala siya at hinawakan ang mukha niya pagkatapos ng mahabang paghinto. Ayoko kasi ako yung nasa tabi mo. Ang mga haka-haka na iyon ay gawa-gawa. Medyo nadismaya si Daisy. She was hoping to make things public kahit na malaman ni Donald.
Hindi bababa sa maaari niyang ayusin ang mga bagay-bagay kay Noel sa halip na magtago sa likod nito tuwing may gulo. Lumapit si Noel sa kanya dahil tila napansin nito ang emosyon nito at ipinatong ang kamay sa tuktok ng ulo nito. Magkakaroon tayo ng pagkakataong ipaalam sa publiko. Kapag nangyari iyon, ipapaalam ko sa buong mundo na ako ang tao sa likod ng Miss Best Actress. Tumingin si Daisy sa mapupungay niyang mga mata at tanging ang sarili niya lang ang nakita doon. Haharapin mo ba si Donald? Hindi siya nagsalita, tumalikod si Daisy. Alam ko na. Dapat may dahilan sa likod ng candlelight dinner na ito. Napangiti si Noel Ace, paano mo malalaman? Buong pananalig niyang sinabi, ang likas na ugali ng babae. Natawa siya at marahang hinawakan ang mukha niya. Ito ay medyo tumpak. Samandal siya at hinalikan siya sa noo. Aalis ako sa Baseburg ng ilang araw. Hintayin mo ako. Tumigil si Daisy, saka siya tinulak palayo. Niyakap siya ni Noel Ace matapos makita iyon na ikinagalit niya. Magpakabait ka. Nangangako ako na babalik ako ng ligtas, okay. Nagbaba ng tingin si Daisy. Narinig ko ang tawag mo noong isang araw. Nagulat siya, saka tumingin sa mga mata niya. She lowered her head and said, hindi ibig sabihin na hindi ako nagtatanong ay wala akong alam. Nolly, hindi mo ito kayang harapin ng mag-isa. Kung isusupubliko natin ang ating relasyon, hahanapin niya tayo. Daisy, kumakabog ang dibdib niya habang hinihinaan niya ang boses. Iba naman yon. Hindi ko kayang makipagsapalaran sa iyo. Kung may mangyari man sa iyo, ang lahat ng pinanghawakan ko ay walang kabuluhan. Hinalikan niya ang tuktok ng ulo niya. Hindi ako pupunta mag-isa, may plano ako. Please, maniwala ka sa akin. Tahimik na humiga si Daisy sa kanyang mga bisig. Mr. Gosling, hindi namin nalaman kung sino ang engaged ni Miss Vanderbilt. Sorry talaga, dalawang lalaki lang ang nasa kwarto. Umupo si Zephyr sa sopa at inikat ang alak sa kanyang baso. Ang alak ay isang madilim na pula, tulad ng kulay ng dugo. Tumingin siya sa baso at saka sa mga lalaking nasa harap ng mesa. Walang nakaalam. Ibinaba ng lalaki ang kanyang ulo. Wala talaga akong mahanap na impormasyon. Ang galing talaga ng lalaking yun magtago ng identity. Ito ay isang misteryo pa rin. Dagdag pa niya, pero may narinig akong chismis na ang lalaki ang ayaw na malaman ang kanyang identity. At si Miss Vanderbilt ay sumusunod lang sa gusto niya. Uminom si Zephyr ng alak. Sige, iwan mo na ako. Please. Umalis ang lalaki. Inilapag ni Zephyr sa mesa ang walang laman na baso at kumunat ang noo. Hindi niya maintindihan kung bakit ayaw ng lalaki na malaman ng tao kung sino siya. Sinadya ba niyang itago ang kanyang pagkatao? Kung talagang mahal niya ito, bakit gusto niyang itago at pilitin si Daisy na makipaglaro? Tinitigan ni Zephyr ang walang laman na baso at bamulong, Daisy, masaya ka ba talaga? 2 araw nang nagaganap ang larong panghula online, ngunit walang sinabi si Daisy. Ipinagpalagay ng kanyang mga tagahanga na tahimik niyang inamin ito, ngunit sa katotohanan, may mas malaking bagay na dapat ipag-alala si Daisy. Kabanata 2000. Pagkatapos umalis ni Noel sa Baseburg, bumalik si Daisy sa mansyon ng Goldman. Walang laman si Tylerton nang wala siya doon. Siya ay nag-iisa sa gayon, ngunit higit sa lahat, siya ay labis na nag-aalala tungkol sa kanya. Nasabi ni Freya na marami siyang iniisip, kaya umupo siya sa tabi niya. Hindi hahayaan ni Noel na may mangyari sa kanya. Napakatalino niyang tao, kaya dapat napaka-confident niya. Kinuha ni Daisy ang kape at humigop bago bamulong. Sa tingin ba niya ay magagawa niya ang lahat? Ngumisi si Freya, hindi siya nagkulang sa anumang bagay na gusto niya. Alam mo yon. Pinagdikit ni Daisy ang lobby at hindi sumagot. Sa sandaling iyon, nakatanggap ng tawag si Freya. May sinabi ang caller na nagpabago ng ekspresyon niya at tumayo. Ano, nawawala si Didi. Sabay na pumunta sina Daisy at Freya sa Sivio Villa. Hinanap ng yaya ang bawat sulok ng bahay ngunit hindi niya ito makita. Tumakbo si Freya palabas ng sasakyan at hinawakan ang mga balikat ng yaya. Kailan siya nawala? The yaya said apologetically, nandoon siya sa umaga. Pagkatapos ng almusal, sinimulan na namin ang aming mga gawain, at walang nakapansin sa kanya. Akala namin bumalik na siya sa kwarto niya. Nang dumating ang therapist, napagtanto namin na wala siya sa kanyang silid. Namutla ang mukha ni Freya. Inilabas ni Daisy ang kanyang telepono at sabik na sinabi, naaalala ko na may mga kamera sa bakuran. Kung lalabas siya, dapat makita namin siya. Itatanong ko kay Colton ang surveillance footage. Sinagot ni Colton ang tawag ni Daisy.
Nang malaman niyang nawawala si Didi ay agad niyang tinapos ang kanyang meeting at tinungo ang villa. Nakita ni Daisy si Colton na naglalakad sa pintuan at tumayo. Colton. Niluwagan ni Colton ang kanyang kurbata at samimangot. Na-check ko na ang surveillance. Hindi siya umalis sa bakuran, kaya tiyak na nagtatago siya sa isang lugar. Nagkatinginan ang mga katulong, ngunit hinanap namin kung saan-saan at hindi namin siya mahanap. Natahimik si Colton. Biglang may naalala si Daisy at sinabing, Colton, noong naglalaro kami ng tagwan noong bata pa kami, lagi kaming nahihirapang hanapin si Waylon. Sa tingin mo ba nagtatago siya sa ginawa niya? Ito ang bahay na tinitirhan nila noong mga bata pa sila, kaya mas kilala nila ito kaysa sa mga katulong. Nagmamadaling umakyat si Colton, sinundan ng malapitan nina Freya at Daisy. Nakarating sila sa storeroom sa ikatlong palapag. Ito ay isang pinto sa likod ng hagdan na walang makakakita kung hindi sila makalapit. Dati itong imbakan. Binuksan ni Colton ang pinto at agad na nakita si Didi na nagtatago sa loob sa ilalim ng madilim na ilaw na sumugod si Freya. Didi. Isinandal ni Didi ang ulo sa balikat ni Freya at hindi umimik. Binuhat siya ni Freya palabas doon at ibinaba. Nagsimula siyang mabalisa, marahil dahil sa kaba nang hindi nila mahanap si Didi. Ano ang naisip mo? Alam mo ba kung gaano nag-alala ang lahat? Hinanap ka namin sa buong lugar. Bakit ka nagtago? Iyon ang unang beses na sinigawan siya ni Freya. Bumaba ang tingin ni Didi habang tumutulo ang luha sa sahig. Naglakad pasulong si Daisy. Freya, huwag kang magalit. Sa tingin ko hindi niya sinasadyang magtago. Dapat may hindi pagkakaunawaan. Napagtanto ni Freya na masyado siyang maingay. Nang makita niyang umiiyak si Didi ay sumakit ang kanyang puso, at sinubukan niyang panasan ang kanyang mga luha. Biglang tinulak ni Didi ang kanyang tiyan.